Tinupok ng apoy ang bahay ng 50 pamilya sa Barangay Interior West, Crame sa San Juan City. Para sa update, makakasama natin mula sa San Juan si Maricel Halili. Maricel. Pasado alas 3 nga ng hapon kanina nang ideklara na ng City Fire Marshal na fire out na ang sunog dito sa Barangay Interior West, Crame sa San Juan City. Nanlumo ang mga residente dito sa San Juan nang malamang naabuna ang kanilang mga ipinagdar na gamit. Si Aling Lea hindi napigilang maluha dahil sa pag-aalala kung ano na ang sasapitin ng kanyang pamilya ngayon. Nagsimula ang apoy kaninang bandang alas 2 ng hapon. Naapula lang ito matapos ang isang oras. Sa taya ni City Fire Marshal Chief Inspector Edwin Co, 50 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Wala naman daw nasawi o nasaktan sa insidente, maliban na lang sa 43 taong gulang na si Ana Marie Umpenko. Hinimatay si Ana dahil sa kaba nang malamang tinupok ng apoy ang kanilang bahay. Pero maayos na ang lagay niya ngayon. Cheryl, sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano nga ba ang naging sanhi ng pagsunog, ano? Pero sabi kanina ng investigador, nagmula ito sa bahay ng isang boy. At sa ngayon ay tinitingnan nila kung posible na dahil ito sa electrical wiring. Narito ang bahagi ng pahayag. We can help the victims through the calamity fund. Kailangan lang muna i-assess una-una kung ilan ang pamilyang apektado at kung ano mga pangalan nila. Sa ngayon ay mananatili muna sa basketball court ang mga residente ng San Juan na nawala ng tahanan. Sakali daw na hindi sila magkasya dito, ay dadalhin ang ilan sa kanila sa Sacred Heart Parish. Ang panawagan lang nila ngayon, sana daw ay mabigyan sila ng pagkain, inumin at mga damit. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Himas rehas ngayon ang isang pulis matapos mapatrobol sa loob ng isang bus sa EDSA. Binaril ng pulis ang dalawang sakay ng bus na nang trip daw sa ibang pasahero. Isa sa biktima patay habang critical naman ang isa pa. Jeff Caparas, ikwento mo. Hindi na itinanggi ni PO1 Joel Basas na siya nga ang namaril sa magkapatid na Francis at Froilan Mercado sa EDSA Ortigas, Mandaluyong kaninang madaling araw. Dead on arrival si Froilan dahil sa tama ng bala sa muka habang kritikal ang kapatid niyang si Francis. Depensa ng pulis, self-defense ang nangyari. Ito yung mata ko, gusto nilang tanggalin yung mata ko. Hanggang lang nagsabi ko, ginagano ako, mama, hindi ko na kaya talaga nung time nang dudukutin yung mata kong dalawa. Kwento ng mga nakakita, sinubukan lang daw mamagitan ni PO1 Basas ng pag-initan ng lasing daw na magkapatid ang mag-asawang nakasakay nila sa bus. Parang nairita doon sa kwento namin ng asawa ko sa anak ko. Baka pwedeng tumigil ka, ganun-ganun sabi sa akin. Nagpakilala pa raw na pulis si Basas, pero hindi nagpaawat ang magkapatid at siya ang pinagbuntunan. Nung nagpakilala kong pulis, sinabi sa akin, pulis ka ba talaga? Bumunta kong baril ko, sige, magtahimik kayo. Pagbunot daw ni PO1 Basas ng baril, hindi na niya nakontrol ang sarili at pinaputokan ang magkapatid. Naubos yung bala ko po. Nasa mga ganyan, siguro mga 10 lang. Inaalam na ng mga kabaro ni PO1 Basas ang mga posibleng kaso na isampa laban sa kanya. Jeff Caparas, News 5. Suspendido ang 3 pulis ng Highway Patrol Group dahil umano sa pangungotong sa Quezon City. Nauna rito, inireklamo sila ng komedyanteng si Arnel Ignacio ng pangingikil ng 50,000. Nahaharap sa 90-day suspension sina PO3 Jose Liagas, PO3 Neil Pono at PO1 Joel Lasala. Isinailalim na rin sila sa restricted custody sa Camp Crame para masigurong walang hokus-pokus na ginagawa o sa ginagawang investigasyon. Dinisarmahan na rin ang mga pulis habang inaayos ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Showbiz aksyon tayo. Mahigit 3 buwan mula nang ikasal kay Ogie Alcacid, kumpirmadong nagdadalang tao na si Regine Velasquez. Laila Chicadora, ikwento mo. Sabay ng anibersaryo ng paparazzi kahapon, isang pasabog na balita ang kinumpirma ng kolumnista at paparazzi correspondent na si June Lalin. Kumpirmado. Kumpirmado. Nagdadalang tao na si Regine Velasquez. 5 weeks siya Magandang balita yan. June, duda lang ng marami
ikaw kinukumpirma mo, nagdadalang taon na ng 5 weeks, si Regine Velasquez. Yes, tita. Thank you, June. Maraming kasi, salamat. sobrang reliable ang source ko. Okay. Dahil sa revelasyong ito ni June, tumagsa ang mga bumati sa mga social networking sites para sa mag-asawang Ogie at Regine. Noong isang linggo, hindi pa man derechahang kinukumpirma ni Ogie Alcacid na ikwento na niyang may mga signs na ng pagbubuntis ang asawa. Puyat siya noon. Hindi kumain, kulang sa carbs. So bigla siyang nahila. So I had to hold her. And then the next day on her taping day, nahilo ulit siya. So, but she's okay na. She's okay. Pregnant ka na. Lord. Hindi man daw siya nangengaalam sa karera ni Regine, plano ni Ogie na pagpahingahin muna ang Asia Songbird alang-alang sa kalagayan ng kanilang magiging anak. Actually, hindi ako nakikialam sa career niya, to be honest. When I met her, she was already who she is. So, but when it comes to her health, siguro merong konting say doon. So if it affects her health, I'm sure she'll agree with me that medyo. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Hulaan nyo kung saan ako lalabas! Bulaga! Oh, marami nagkamali. High-tech na talaga ang teknolohiya. At pati po pusa ay sumasabay pa. Tingnan nyo, ang galing niya. Ito po ang pusa na buhay kay Inam. Naka-iPad pa kasi. Sosyal at mayaman. Asartalo naman, botete di abutan. Dumating ang aso ng kanyang kaibigan. Subalit ang ending, wala ring makialam. Si Ryan Cayabyab, mukhang dadaigin. Presenting, talentadong si Monique. Kulang pa, darling. Mukhang marami ka pang tinik na kakainin. Hay nako, antukin talaga itong mga pusa. Pero okay na rin, dahil baka mapagkamalan akong tinik, kainin pa ako. Pero, mga kids, alam nyo ba kung ilang pirasong whiskers o bigots meron ng mga pusa? Meron silang average of 24 na pirasong bigote sa pagitan ng kaniyang ilong. Meron itong tigla 12. Ay, kahit bilangin nyo pa. Pero akin pong paalala, nako, ingat lamang po kayo sa pagbilang. Dahil sila ay malikot, sila ay maharot. Makapumukhang nagpinitensya ang inyong mukha pag kayo ay kinalmuhat. Ito ba rin po si Makata, nagbibigay ng impormasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa Aksyon. Susunod sa aksyon, alamin ang mga latest sa mga gurong binihag sa Agusan del Sur. Sa expose at aksyon OFW sa Macau ay binuking ang madaling paglabas-pasok ng droga sa China. At mga batang babae sa England nag-aral kung paano maging prinsesa.